Hi guys! Welcome to my vlog! So story time! Philippines! Yeah! So good morning guys! First breakfast namin dito sa Marhabo Guest House. Yan, tingnan mo yung breakfast nila. Light lang, pero nakakabusog. Parang, alam mo ba yung sticky rice na, sticky rice siya, pero masabaw lang siya. Ganon yung, ano niya, yung lasa niya. And then bread. Tapos, may nuts sila. Apple and cheese. Tapos may mga biscuits din. Let's eat! Kikiam! Nasaan kikiam siya? Lasang kikiam na ano, mas maraming meat. Masarap siya actually. Today, nakaschedule kami for walking tour. I-visit namin yung mga historical sites nearby dito sa aming hotel. And ito pala yung pinag-stayhan namin. So, kagabi dumating kami ng gabi kaya hindi namin masyadong naipakita. So, sa morning, ito yung itsura niya. Ayan siya. Actually, may yellow pa siya. So, iyan, may puno and may alaga silang mga ibon. So, nandito tayo ngayon sa Rukkhobod Museum. Itinayo ito noong 1318 sa panahon ni Amer Timur. And ito nakikita niyo sa paikot. Yung mga maraming pintuan na yan. Dinisign daw talaga yan para gawing meditation room, study room ng mga students. And parang retreat house na rin. Ito yung Amer Timur Mausoleum, also known for Tomb of the King. So, ito yung final and resting place ng isang legendary Turco-Mongol conqueror na si Amer Timur. So, ito ay kinomission niya noong 1404 para sa kanyang son and heir, si Muhammad Sultan. Itong nasa likod ko, dito sinasabing nandito inilagak yung mga labi ni Amer Timur kasama ang kanyang anak at yung famous o sikat na grandson niya na si Ulagbek. So kung sa India ay may Taj Mahal, sa Central Asia ay isa ito sa kanilang mga architectural masterpiece. Ang Gur-i-Amir ay simbolo ng kapangyarihan at sining ng Timurid dynasty noong 14th and 15th century. So ang Uzbekistan or ang Samarkand, Bukhara and Tashkent ay nagsilbing daan upang matagumpay na makipagkalakal ng mga taga-Uzbekistan sa mga karatig bansa katulad ng China, ng Europa. Ang himlayan na ito ni Amer Timur ay nababalot ng misteryo o hiwaga dahil sa libingan nito sinasabi, ayon sa legend, sinasabi na may nakaukit doon na kung sino man ang gagambala sa kanyang libingan ay magpapakawala ng isang puwersa na higit pa sa kanya. Grabe. Nakakamangha yung laki niya. Dun banda may mga parang sira-sira na. So, hindi ba yan na-restore lang? Kasi may mga parang butas na dun, no? Yan natin sa harap. Laki nga. Sobrang laki talaga. Hindi ko alam kung mabibigyan siya ng justice ng camera, pero pag nakita niyo personal, sobrang laki. Sobra talaga. Actually, wala nang doon, wala nang mga, yung mga tiles na may mga colors. Parang nababakbak na yun doon, sa entrance. Sobrang laki niya, guys. So, sabi nila, it's around 35 meters high. Ipinatayo daw ito ni Amer Timur sa kanyang pinakamamahal na asawa, si Bibi Kanum. May mga hidden history daw to. So, isa na doon yung sinasabi nila na habang wala daw si Amer Timur, yung architect para tapusin tong building na to, yung structure na to, kailangan nanghingi siya ng halik kay Bibi Kanum. So, si Bibi Kanum, sa kagustuhan niya na matapos agad yung building at sa pagmamahal niya sa kanyang asawa, kay Amer Timur, pumayag siya na ng isang halik doon sa architect. Sa pisngi lang naman. So, yun, dahil doon daw ay, yung mga legend ay sinasabi na parang, dahil daw doon sa halik, parang nagmarka siya and nung bumalik si Amer Timur, nalaman niya yon. Doon nagsimula yung suot ng mga belo, yung mga babae para maiwasan ba yung mga tukso. So doon nagsimula yun. 35 meters high. And yung pistak niya, katulad doon nung sa Bukhara,
Halos same lang din siya nung kung paano siya ginawa, paano yung design. Tingnan niyo yung pattern, guys. Parang halos same lang siya. Kung natatandaan niyo yung pattern dun sa kinainan naming restaurant sa Bucara. Halos same lang sila. Actually, yung mga details niya, tingnan niyo, parang nasisira na siya. And based dun sa nabasa namin, dumaan na to sa mga parang restoration. Kasi gawa ng mga nagdaang earthquakes. And sabi nila, back then, ito daw yung pinaka malaking mosque sa buong mundo. Islamic mosque sa buong mundo. So, back then, ha? So, let's go. Try natin kung magkano yung entrance. Katulad nung kay Emir Timur Tomb, ang entrance fee din kay Pipikanim Mosque ay 75,000 som for adult and 65,000 som for children. So, may mga prayer. Ay, ano ba yan? Tomb ba yan? Tomb? Sa magkabila ang kanto, may dome siya, may blue dome, and then magkaharapan parang entrance nila. Tingnan niyo itong mga brick structure na to. Mukha silang mga random na patungan lang ng semento, di ba? Pero noong panahon ni Tamerlane, ito ang base ng mahigit 400. So 400 marble columns, isipin niyo na lang, dati itong higanting forest columns na may bubong na puno ng mga maliliit na domes. Mukha lang siyang dambuhalang bato, pero ito yung tinatawag nila na stone Quran. So, let's see dito sa loob. Ginawa daw to noong 15th century sa utos ni Ulugbeg. Si Ulugbeg yung may madrasa dun sa Bucara, nakaharap ni Abdulaziz Madrasa. So, siya din yung nag-utos na itayo to para maging patungan ng isa sa pinakamatandang Quran sa buong mundo. And isipin niyo na lang kung gaano kalaki yung libro na nilagay dito. Tapos grabe, ang laki niya talaga. Tapos makikita niyo yung mga every detalye ng mga, tingnan niyo yung sa bato, may mga detalye na nakasulat. And sabi nila may kakaibang tradition daw to kasi noong unang panahon, pinaniniwalaan na yung mga babae na hindi magkaanak ay parang gumapang ka lang daw sa butas na yan. Magkakaanak ka na daw at magiging fertile ka at mabubuntis ka. So, over times, naging tradition siya sa kanila and parang ginawa tong pilgrimage ng mga babae na gustong magkaanak. So, yun, nakalain mo yun. Pero, para ma-preserve nga yung historical value, yung structure niya, ginawa siya ng salamin. So yun, 35 meters lang yun, ito 40 meters. So akala nyo ba tapos na yung malaking fasad na nakasalubong sa atin? Pagpasok nyo, sasalubungin din kayo ng isang dambuhalang portal na to. So, ang laki nito. Halos kamukha ng main entrance. Sabi nila, sinadya nga to ni Tamerlane para itago yung main dome sa likod. Sobrang laki niya. Tsaka talagang batong-bato siya sa loob. Oh. Pero may mga na siya, may mga bitak-bitak na siya sa loob. So sa katagalan, bro, ba naman 600 years. Pag nasa malaking fasad kayo, dito sa Bibikanim, nag-e-echo yung boses nyo kahit wala kayo sa loob. Hello? Oh? Oh. Diba? Meron silang mosque dito, mini mosque na kung saan pinagdadarausan din ng prayers nila. So, ginagawa nila tong prayer room din ng unang panahon. And tingnan nyo yung mga detalyong yan. Gawa yan sa paper mache. So, parang gawa siya sa paper and glue. And pininturahan siya ng gold. Yung every detalye na yan. Nag-e-echo yung nag-e-echo yung boses ko. Yun nga, nag-e-echo yung boses ko. Bawal magchismisan dito, baka marinig. So yun, yan yung mga pininturahan ng ginto, paper and glue. Tapos, mukhang mamahaling metalwork siya, di ba? Pero ano lang yan, paper and glue lang yan. Tingnan mo, dito nyo ma-appreciate yung galing ng Timurid artist ng unang panahon. Ngayon, punta natin yung right side, prayer room nila. Let's go. So, tingnan nyo guys, itong sa loob, kung makikita nyo kanina, doon sa kabila,
sobrang intact pa nung design niya. Yung calligraphy niya, yung flowers, yung mga designs. Dito sa right side, medyo naapektuhan na siya. So, magmula dun sa side na yon hanggang dito, wala na siyang design. So, parang ano na siya, naked wall na siya. Wala na siyang mga design. So, makikita mo na lang yung design dun banda sa bandang dulo. Actually, yung pinaka-bubong nito, ano siya, medyo nababakbak na rin yung design niya. So, kahit na ganon, makikita niyo pa rin yung kung gaano ka-intricate yung mga design. Yan yung mga Arabic yan, right? So, Arabic sulat yan yung nasa gilid na yan. So, yun. Actually, dito sa gilid na to, mukhang sunog na nga to eh. Tingnan mo. Look. Mukhang sunog na siya dito. So, makikita mo talaga na sobrang tagal na panahon na tinayo ng building na to. So, sinasabing yung South Mosque ay sinasabi nilang ito raw yung bintana nung nakaraan. Kasi dito mo makikita kung gaano katibay yung pinagdaanan ng complex na to, kung gaano katagal at kung ano na yung pinagdaanan ng buong complex na to sa nagdaang mga panahon and kalamidad na din. Nakaka-amaze lang kung gaano katibay to, kung gaano nila naitayo nung unang panahon. Napaka-amazing ng lugar na to and nakikita mo kung gaano ka-rich yung culture nila and yung history nila. Kung dito mo mapifeel kung gaano sila katatag, gaano katatag yung mga buildings na to. Na sa kabila ng mga nagdaang disasters, sakuna, earthquake, andito sila, nakatayo, standing still. Is this a wolf? It's a wolf. It's a wolf? Oh, this one. Totoong wolf siya, na parang kinuhanan lang ng balat. Nadaanan namin yung titinda nung nung mga beads. Akala ko kung beads yung actually, yung mga manika yung tinitinda niya. Pero, nung tinignan namin, wolf pala siya. Totoong wolf na kinatay. Alam mo yung balat ng wolf? Buong-buo pa yung wolf. And then, yung akala kong beads na tinitinda niya, kasi may talit na siya, parang ginawa niyang necklace. Ano pala yun? Mga ngipin ng wolf. Tsaka, alam mo yung kuko ng wolf. Yung pala yun, yung ginawa niyang pendant. So, story time. Alam niyo ba kagabi, di ba first night namin sa Marhabo Guest House. Yun nga, ikwento ko naman sa'yo. Makikita niyo yun sa mga videos ko, yung paano kami nag-arrive dun sa pang-apatan na room na originally yung binok ko ay yung apartment split type. So yun nga, sabi nga niya na mas warmer daw dun sa room na yun. So, nung patulog na kami, nagulat kami. Kasi pag-apak namin ng ganyan sa may kama, as in pag-hakbang na kami sa kama, pinapakan kami yung pugo. Alam mo yung pugong luto? Luto naman siya, kaya hindi siya kumalat. So, nakakita kami ng pugo doon, siguro sa mga previous customer nila. And ito pa yung nakakatuwa, hindi lang once. 2 beses kami nakakuha ng pugo. Sabi ko, may pugad ba dito? Pero parehong luto na yun. So, siguro yun nga, baka nahirapan din yung maglilinis kasi yung carpet niya, hindi madali makita yung dumi. Kasi yung carpet niya parang brown na may pagka-maroon. So parang kakulay din siya ng pugo. So yun, nagulat kami ng pag-apak namin. Oh my God, may nag-crack. Pugo pala. Buti luto na siya. Eh, hindi siya kumalat. Chichirya? Cheese puffs ba to? Ang laki. Napakalaki, babe. So, speaking of, hindi siya pugo, no? So, mga rice puff siya. Ayan, yung pomegranate. Bilo tayo later. Next topic, story time again. So, yun, kahapon, while nasa train kami from Bukhara to Samarkand, dito nga, may nakamit ulit kaming dalawang Malaysian, parang couple sila. So, ayun. Sabi niya, are you from the Philippines? Sabi, yes, we're from the Philippines. Sabi niya,
Gustong gusto raw niya yung mga, ano nga to? Mga telenovela ng ng Pilipinas. And pinakita niya sa akin yung yung Pangako Sa'yo, pinapanood daw nila. Sabi namin, you watch the old version or the new version? Sabi niya, both. So grabe, tuwang-tuwa sila sa Pangako Sa'yo. Tapos pinakita niya sa akin yung picture ni Catherine Bernardo. Sabi ko, yeah, she is a superstar in the Philippines. Sabi niya, yeah, she is very famous. Yeah, right. Sabi niya, yes. So kilala nila si Catherine. So nakakatawa lang kasi kahit sa ibang bansa, nakakarating yung ating mga pelikulang Pilipino. And marami nagbebenta dito, marami fruits. Tingnan mo yung tinapay, naka-expose lang. Ang laki-laki ng tinapay, parang sombrero. Tingnan mo. Wow. Ang daming tinapay dito. So yun yung Uzbek bread. Sa pineapple. Common sa kanila yung spices. May fruits. Ayun yung pinakain sa atin sa hotel. Tumpok-tumpok dito yung pomegranate. Okay, for one? Per kilo? Okay. So, hey guys, nakakita ko ngayon ng murang pomegranate. 20,000 som per kilo. So, order, kuha tayo. So, hindi ko alam kung ano maganda dito. 1 kilo only. Yeah? 1 kilo only. Yeah. Can I taste it? Oh. Yeah. Yeah. Wow, thank you so much. Sweet. Yeah. It's sweet. Sweet. Where are you from? What? Where are you from? Philippines. Philippines. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Goodbye. So after nyong ma-explore yung Bibi Kanim Mosque, lalakad lang kayo ng kaunti at mararating nyo na yung next attraction dito sa Samarkand, which is yung Hazrat Kasir Mosque. So nandito tayo ngayon sa Hazrat Kasir Mosque. Ito yung mosque kung saan nilagak yung mga labi ng unang presidente ng Uzbekistan. And sa likod ko makikita nyo yung Bibi Kanim Mosque kung saan siya rin yung ipinatayo rin niya ni Amir Timur, yung mga leader nila noong unang panahon pa. And then dun sa malapit sa amin may andun din yung mosque ni Amir Timur. So patunay lang kung gaano pinapahalagahan ng mga taga-Uzbekistan yung mga pinuno nila noong unang panahon hanggang sa ngayon. So, andito tayo ngayon sa pinakasagradong lugar dito sa Samarkand, which is yung Hazrat Kasir Mosque. So, originally, tinayo daw ito nung 8th century pa. Sobrang tagal na, no? Pero yun nga, maraming restoration din. Katulad din ng ibang mga structures dito. Nirestore din sila. Actually, yun yung isa sa mga nila, original buildings nila. Maliit lang siya, pero ngayon parang pinataasan nila. So, dito guys, wala siyang entrance fee. Pero, mamimili kayo or kailangan nyo lang mag-donate kung bukal sa kalooban nyo. May mga donation box sila na nilalagay dun sa gilid. Pero hindi nila nire-require yung entrance fee. So, mula dito sa kinatatayuan ko, makikita nyo yung buong Bibi Kanim Mosque. So, mula sa kinatatayuan ko, makikita nyo yung buong panoramic view ng city. Actually, yung hindi naman siya 360 degree, pero itong side na to, yung Bibi Kanim Mosque and din yung Shiob Bazaar, makikita nyo sa lugar na to. Kasi itong Hazrat Kasir Mosque ay nakatayo to sa isang parang hill. So, sa tuktok ng isang maliit na bundok. So, explore natin dun sa kabila. Sobrang laki talaga ng Bibi Kanim mo. Yung entrance niya, tsaka yung yung dulo. And yung mga domes, yung mga minaret. So, doon kami galing guys. Actually, pinaikot kami ni Gemini. Pinaikot kami ng daan. So, instead na dito kami dumaan from Bibi Kanim, dapat diretso dito. So, ang ginawa sa amin ni Gemini, pinaikot kami doon sa may bazaar, tapos doon sa may tulay.
Di ba kalain mo yun? Pinapa-exercise tayo ni Gemini. So, travel guide. Wow. Ang ganda rin dito, ah. So, napapansin ko sa mga mosque nila, dinidivide nila yung bawat anggulo or bawat pinto ba para mayroon silang mga ganito mga poste. So, katulad din dun sa Uzbekistan, yung Bolo House Mosque na binisit natin kahapon. So, doon, parang hinati nila sa para mga poste, per column. Famous tong lugar na to, yung Hazrat Kashir Mosque na to, kasi dito raw yung mausoleum ng Mausoleum of Islam Karimov, ang unang presidente ng Uzbekistan. So, yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, dito matatagpuan yung itong mausoleo ng first president ng Uzbekistan. So, ito yung tomb niya. So, imagine mo kung andito ka, makikita mo yung final resting place ng isang dakilang leader ng bansa. So, first president siya ng first president ng Uzbekistan. From Hazrat Kashir. Ay! May ibon! So, from Hazrat Kashir to Sakizinda. Konting walk lang, mararating nyo na yung Sakizinda. Pero, dito sa left ko, siya, parang sementeryo siya. So, yun, ang sementeryo nila ay nasa bundok. So, pasok tayo. Alam ko may bayad daw to. So, let's inquire inside. So, mura lang dito. 10,000? I'm from Philippines. Yung entrance dito ay 80,000 som per adult. And ang binayaran namin ay 160 som. So, nag-range siya from 319 pesos each adult. Sakizinda. So, Sakizinda Mosque. Ang pangalan daw nito ay literal na The Living King. So, sabi nila, dito raw nakatagpuan yung pinsan ni Prophet Muhammad na si Qusam ibn Abbas. Kung saan sabi nila na hindi raw siya totally namatay. Andito daw siya sa ilalim. Buhay daw siya hanggang ngayon. So, yun yung legend na sinasabi nila. So, ito, nasa pang-10 stair ako, and sabi nila, nasa 40 stairs daw to. Tapos, pag binilang mo and exactly nabilang mo siya, ibig sabihin daw doon ay may mabuti kang puso. So, let's count yung stairs. 13, 14, 15, 25, 6, 7, 8, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40! So, may mabuti tayong puso. So, nabili natin siya ng exactly 40. 40 na baitang from the ground. Binabansagan nila tong Street of the Dead. Kasi guys, kung hindi nyo alam, yung likod nito, yung nadaanan natin kanina, sementeryo na siya. So ito, hindi naman siya nakakatakot. Kasi nga tingnan mo naman yung blue turquoise niya, design niya. So guys, sabi nila yung heart ng complex na to, yung heart ng buong area na to ay yung kay Qusam ibn Abbas Complex. So, andito tayo ngayon sa, kay Prophet Muhammad sa complex niya. Tingnan natin sa loob. Okay.
Ito yun, guys. So, nasa loob tayo ngayon ng Kusam Ibam Abbas Complex. Ito yung heart ng buong complex daw and sinasabi nila na nasa ilalim lang daw siya at buhay pa magmula hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon, buhay pa daw siya. So, ano pala to? Nagawa to nung 11 to 12 centuries. So, this is the Tuman Oko Complex built by Amir Timur's wife. Okay. So, the complex consists of the 2 service rooms, mosque and mausoleum. And the mausoleum was decorated by Master Sheikh Muhammad Ivan Kudhabanjir at Tugari Tabrizi. So guys, kanina ni-introduce ko pa lang yung Registan Square pero may nakasalubong kaming kabaya. Nahiya ako be. So nag-aaral ako kung paano introduce yung Registan Square pero may nakasalubong kaming kabayan. Medyo na-conscious ako mga be, nahiya ako. So yun nga, medyo na-conscious ako kasi nahiya ako, diba? Diba sa Pilipinas, medyo nakakahiya pag maggaganito, vlog-vlog. Pero pag dito kasi sa ibang bansa, walang nakakilala sa'yo, okay lang. Pero ngayon may nakakitang kabayan, medyo na-conscious ako. Nahiya ako. So yun, pasok muna tayo doon. Bili muna tayo ng ticket. 200,000. Do you accept card? So dito guys, sa Registan Square, ito yung pinakamahal namin ticket. Ano siya, 100,000 som. And may surcharge siya na 3,000 som. Kung ang Gori Amir ay sinasabing puso ng kasaysayan, ang Registan Square ay sinasabing mukha o kaluluwa ng Samarkand. Dahil dito sa Engranding Plazang ito nagaganap ang mga presidential proclamation o mga public execution at yung pinaka-importante, yung pakikipagkalakalan nila sa karatig bansa kung saan dito natitipon-tipon yung mga tao na palitan ng kalakal sa neighboring country nila, yung China, Europa at iba pa. Dito sa Engranding Plazang to itinayo yung mga naglalakihang madrasa. Dito ang Ulugbek Madrasa, yung Tilakari Madrasa, at panghuli, yung Sherdor Madrasa. So ngayon ay papasok tayo sa pinakamatandang madrasa, yung Ulugbek Madrasa. So si Ulugbek Madrasa, siya yung famous astronomer and mathematician. Wow! Wow! Medyo inaayos pa siya. So nandito tayo ngayon sa loob ng Ulugbek Madrasa. Sinasabi yung Ulugbek Madrasa na to ay itinayo noong 1417 at natapos noong 1420. Si Ulugbek ay isang astronomer, sikat na astronomer at mathematician at apo din siya ni Amir Timur. So sinasabing dito sa loob, nanahanan yung 100 estudyante kung saan sinasabing personal na tinuruan ni Ulugbek ng mathematics, philosophy, and astronomy. Dito makikita mo yung mga student cells na yan. So may second floor siya. Diyan daw nanahanan yung mga estudyante yung tinuturuan niya. And mostly, sa ngayon, yung mga student cells na yan ay mga souvenir shops na lang siya. So, dahil nga astronomer si Ulugbek, bawat portal ng madrasan to ay nakaukit yung mga stars na yan. So, isa siya sa patunay kung gaano lang kainteresado at gaano kahumaling si Ulugbek sa kalawakan. So, dito ginagawa ng actually, may ongoing construction ngayon dito and marami tayong nakikitang mga picture taking din dito sa loob ng Ulugbek Madrasa. So, try natin pumasok doon sa sinasabing lecture room ni Ulugbek. Lahat ng mga books and other artifacts dito sa loob ng Ulugbek Madrasa ay controlled siya. So,
napaloob siya sa isang salamin para hindi siya masira over time. And nakakatawa itong isang maliit na book. Pocket book. Nakakatawa itong maliit na book. So sa ngayon, tatawid tayo doon sa shared door. Halika, samahan niyo kami. Parang mas malaki ata ito. So papasok tayo ngayon sa shared door madrasa. Nilagyan ng mga souvenir shops din itong shared door sa loob. So makikita mo yung bawat student cells yan. Yung mga nagsilbing student cells noong unang panahon. Ngayon ay nilagyan na nila ng mga souvenir. So, kinonvert nila into souvenir shops. Tingnan mo naman yung bawat detalye niyan. So, sa labas, makikita natin yung dalawang tiger. Pero sa loob, wala na siya dito. Hindi na siya nakaukit. Tulad ng Ulugbeg, ang shared door ay meron ding open courtyard. So, sinasabing dito sa gitnang to, nagtitipon-tipon yung mga estudyante kapag may magmumuni-muni or may mga student debate silang ginaganap. So, natapos na nating puntahan yung Ulugbeg Madrasa, natapos na natin yung shared door madrasa. Ang next na pupuntahan natin ay yung sinasabi ng pinakamagandang madrasa, yung Tilakari Madrasa. Let's go! So, papasok na tayo ngayon ng Tilakari. Ito yung tinagurian nilang crown jewel ng Rajasthan Square. Ganda! Ganda, oh! So, dito, pagpasok mo pa lang, sa portal nila, may mga ano na siya, may mga door. Sa bawat door na yan, merong, kanya-kanyang bintana sila. No? So, di katulad nung dalawang madrasa, yung shared door madrasa at Ulugbeg Madrasa, yung Tilakari Madrasa ay may functioning pa siya na mosque hanggang sa ngayon. So, may mga nakikita tayong pumapasok sa mosque and nagdadasal dun sa loob. Sobrang ganda. Yung mga gold leaf na yan daw, gawa daw yun sa totoong gold. So, kung mapapansin nyo guys, yung Ulugbeg Madrasa ay yung mismong nasa harapan ng portal niya ay makikita nyo yung stars kung saan yun yung pinaka-trademark niya. While yung shared door ay yung trademark niya ay yung dalawang magkaharap na lions. So, for trivia lang guys, sa Islamic art, bawal mag-depict ng living things, tao man yan o hayop. So, dito, nilagay nila yan, yung lions, patunay lang kung gaano katapang at kamakasaysayan yung mga madrasang to. So guys, maraming salamat sa pagsama sa amin sa buong araw na to, sa tour na to sa Rajasthan Square. So kanina napasyalan natin yung Ulugbeg Madrasa, yung shared door madrasa, and yung simbolo ng karangyaan nga ikanga nila, yung Tilakari Madrasa. So kung mapapansin nyo, medyo kakaiba yung tone ng pag-present namin ng vlog na ito. Medyo nag-explore pa kasi kami kung paano namin hahandog yung mga next travel adventures namin sa inyo. So, please subscribe and like and comment down below kung nagustuhan niyo yung ganitong way ng pag-present ng mga vlog sa inyo. And mula dito sa Samarkand, Uzbekistan, sabay-sabay tayong sumigaw ng It's Beautiful! Hanggang sa muli! Paalam!